mula kay sa iyong araw, no? Dear Earth, heto na, Pilipinas kumapit sa pananampalataya. Kailangan talaga natin mga tol, kumapit sa ating pananampalataya, no? Yung mga aral na tinanggap natin, lalong-lalo na kung talagang nakabase siya sa banal na aklat, mga tol, panghawakan ninyong maigi yan, no? So, one faith, one leader, one currency. Ito yung tawag dito, New World Order ata, one religion, mga tol. No, hindi natin alam, no. So, panoorin natin 'to, bigyan natin ng reaction video, bigyan natin ng commentary. Pero bago 'yan, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay SIA. Nakalagay po ang link sa ibaba. So, wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Ang content na ating itatampok sa pagkakataong ito ay kakaiba na kinakailangan natin ng malawak na pangunawa patungkol sa bagay na ito. Ang paglalantad sa nakagigimbal na katotohanan sa paglitaw ng tinatawag na bagong ayos sa mundo o tinatawag na New World Order. Atin ito pag-usapan, mga kaibigan. Hindi na bago sa ating kaisipan ang patungkol sa New World Order na tinatawag na ito ay iniuugnay sa mga grupo na katulad ng Illuminati at Freemasons na ang New World Order ay matagal nang pinagpaplanuhan mula pa sa panahon ni President Ronald Reagan na napakalaki ng role ng United States patungkol sa bagay na ito. Dahil makikita rin natin ang mga senyales ng patungkol sa New World Order sa $1 bill. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa mga pagkakataong ito, ang New World Order ay inuugnay sa One World Government, One World Currency at One World Leader na may kinalaman sa sinasabing 666 na binabanggit din sa libro ng Apokalipsis. At kung ating mababasa ang Apokalipsis, may dalawang halimaw na gagawa ng napakalaking hakbang patungo sa layuning ito. Ang halimaw na mula sa karagatan at ang halimaw na mula sa earth na tinatawag na beast at image of the beast na ito ay iniuugnay sa pangkahalatang sistema ng United States of America at maging ng Europa, partikular ang Vatican City. Dahil nagkakaroon ngayon ng napakaraming summit, isama pa dito ang World Alliance of Religions, kabilang na rin ang Unity of Religions, ang pagkakaisa ng ekonomiya, ang napakaraming treaty, napakaraming unions ng iba't ibang bansa, mga summit patungkol sa pagkakaisa at peace ang ipinapanukala ngayon sa ating mundo na binabanggit sa banal na kasulatan sa unang Thessalonica 5:3. If they said peace and safety, then sudden destruction will come. Sa likod ng sarado at tinatago sa mga koridors ng kapangyarihan, isang lihim na grupo ng mga maimpluwensyang tao na mahigit pa sa imahinasyon na yaman at kapangyarihan ay nagtakda na ng plano upang itatag ang isang pandaigdigang gobyerno. Ang bagong ayos sa mundo, kung papayagang magtagumpay, ay maaaring sirain ang mga pundasyon ng demokrasya, individual na kalayaan at pambansang kasarinlan. Gayon na rin, ang lahat ng relihiyon ay magkakaroon na rin ng centralized at magiging isa na rin ito. Ang mga arkitekto ng nakagigimbal na adyenda na ito ay nag-aangkin na ang isang sentralisadong pandaigdigang otoridad lamang ang makakatugon sa pinakamahalagang isyu ng mundo, pagbabago ng klima, economic inequality at geopolitical na mga konflik. Ngunit ang mga paraan ng kanilang pangangasiwa para makuha ang pandaigdigang pagkakaisa ay kasing nakagigimbal ng mga problema na inaangkin nilang lutasin. Ang mass surveillance at konsepto ng privacy ay nasa ilalim ng panganib habang pinapaigting ang surveillance ng New World Order na isang organisasyon lang ang may hawak nito. Kabilang na dito ang ating mga smartphones na nakikita nila kung ano ang ating ginagawa araw-araw. Alam nila kung ano ang binabrowse mo sa iyong net at subconsciously tayo ay napapasailalim sa kanilang mga control. Bukod dito, binabantay nila ang media na nagbibigay ng malaking impluwensya sa isang propagandang machine sa New World Order. Ang impormasyon ay maingat na inuukit at nilalabas upang kontrolin ang narrative at manupulahin ang opinyon ng publiko. Ang ilusyon ng pagpili sa proseso ng demokrasya ay nawawasak habang ang mga lider ng bayan ay sumusunod sa tugtugin ng hindi nakikitang mga nagtuturo. Sa paglipas ng panahon, habang binubura ang malupit na hakbang ng kontrol
Ang mundo ay dapat magising sa nakagigimbal na katotohanan ng New World Order na hindi na isang malayong hinaharap na dystopia, kundi isang masamang puwersa na nakakapit sa mismong pundasyon ng ating pag-iral. Ang oras na mag-resist ay narito na, bago ang nakakilabot na pangitain ng bagong ayos sa mundo ay maging isang di maiiwasang katotohanan na kung ating mapapansin mga kaibigan, ang nagkakaisa na relihiyon, mga bansa, ay pinapahinog ang isang lihim na agenda, ang pagkakaroon ng New World Order na makikita natin sa Hollywood. Ang mga pelikula patungkol sa isang sistemang nagkokontrol sa mga tao na katulad na lamang ng Hunger Games na subconsciously ipinapaabot sa atin ang mga pangyayari sa hinaharap at kinokontrol nila ang buong masa na sumunod sa kanila, na ito'y hahantong sa pagpipili kung ang ating susundin ba ay ang batas ng ating Panginoong Diyos o ang batas ng tao. At very crucial ang puntong ito sapagkat kung tayo ay papasakop sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos ay susunod tayo sa 10 utos. Ngunit iipitin nila ang ating loyalty sa ating Panginoong Diyos na magbibigay daan sa sinasabi ng Revelation 13 verse 17 na binabanggit dito, at walang maaaring magtinda o bumili malibang siya'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas ng pangalan yun. Kaibigan, kailangan natin dito ng karunungan dahil ang umiiral na Antikristo ay bumabangon upang itatag ang One World Government, ang New World Order. At hindi ito isang hoax, ito ay katotohanan base sa banal na kasulatan. Ang tanong ay, kanino ang iyong loyalty? Sa ating Panginoong Diyos ba o sa mga gawa-gawang batas ng tao na hindi sumasang-ayon sa batas ng Diyos na sa iyo ang pagpapasya? Alright mga kapatid, no, yung one world government, no, kahit tulad ng sinasabi rito, yung nagkakaisa, ganyan-ganyan, hindi magaganap yan mga tol. No, hindi magaganap yan in a way na magkakaisa para maganap yan. Hindi. Kasi mga tol, no, bawat bansa, bawat leader, di ba, may kanya-kanyang pangarap yan. May ahon yung bansa nila. Huwag na tayo lumayo, China, Amerika. Di ba? Hindi papayag ang isa na pasakop sa isa. No? Meron sila kanya-kanyang ego. Hindi papayag ang China pasakop sa Amerika at hindi papayag ang Amerika na pasakop sa China. So para magkaroon ng one world government, religion, and one currency, kailangan muna ng isang tinatawag na pandaigdigang labanan. No, at kung sino magwawagi diyan, ubusin muna talaga nila lahat, no? Hindi pong babagsak lahat mga tol. Tapos saka sila ngayon magtatayo ng isang gobyerno lang, no, one world government. Hindi yan pwede yung hindi yan pwedeng dadaan sa magkakaisa lahat tapos merong iboboto, ikaw na ang presidenteng mamumuno sa buong mundo. Ito na magiging religion natin. Kailangan munang magwasak bago may itayo ulit na bago. Palagay ko ganun ang mangyayari, no. Hindi uubra yung ang mga religion nagkakaisa na ganyan kaya magkakaroon na ng one religion. Hindi, kasi bawat religion mga tol, lalo na pagdating sa religion, sing tibay ng isang bansa yan. Pagdating sa pananampalataya, hindi ka papayag na yung pananampalataya mo mababaliwala at susunod ka na lang sa pananampalataya ng iba. Kaya ikaw ay iglesia, Muslim, Katoliko, ADD at kung ano man yung religion mo, meron kang sinasampalatayanan at hindi ka papayag na bigla-bigla mo na lang isusuko yung pananampalataya mo at sasampalataya ka na lang sa iisa na kung ano man yung ipapatupad sa buong mundo, no. Magkakaroon talaga yan ng pandaigdigang gulo o gera na magbabagsak sa mundo bago ngayon may babangon yung tinatawag na one world. Sa akin lang naman, opinion ko lang naman yan. Bago mangyari yung tinatawag nating one world, one leader, one currency, one faith, di ba? Itong katulad nung nakalagay dito sa title. Isang pananampalataya, syempre, isa lang ang ituturing ng Diyos niyan. Sino ang magbibigay? Yung naniniwalang Diyos si Kristo o naniniwalang Diyos Ama o naniniwalang Diyos si Shiva o naniniwalang, alam mo, napakaraming religion mga tol at hindi basta-basta papatalo yan. So, one faith nga ang nakalagay dito di ba? One leader. O sinong leader ang magpapailalim sa isa pang leader? Magkakaroon talaga ng gera muna dyan. One currency.
So anong pera ang mananaig sa buong mundo mga tol? Kaninong pera ang mananaig sa buong mundo? 'Di ba? So tulad nga ng sinasabi natin mga tol, posibleng mangyari ang one world, one new world order, one leader, one currency, one faith. Pero bago mangyari yan, isang napakatinding gulo muna ang pwedeng maganap. No, isang napakatinding sabihin na nating WW3, 'di ba? At kung sino ang mananaig o kung sino ang ibabangon ulit, mga tol, 'di ba? Ikaw bilang isang tao, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Well, eto, opinion ko lang naman. Komento at reaction ko dito sa videong napanood natin. Ikaw, pwede kang mag-iwan ng opinion mo. Pwede kang mag-iwan ng reaction mo sa ibaba sa comment. Naniniwala ka ba na itong one world government ay pwedeng mangyari na lang basta-basta? O bago yan, kailangan munang may maganap na isang matinding digmaang pangkalahatan. Kasi talagang isipin mo dalawang bansa pa lang, China, US, sino magpapailalim sa kanilang dalawa? 'Di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.